Demon Emperor Chapter 473. Ang nakaraan natapos na sa wakas ang duelo ni Matandang Buang at Matandang Lee. Mali ako. Nagkamali ako. Sa wakas, nanalo rin. Unti-unti nang bumabagsak si Matandang Lee dahil wala na siyang lakas para tumayo. Matandang Lee! Dire-diretso ang bagsak ni Matandang Lee. Wala silang balak na saluhin to kasi sobrang laki niya. Sa wakas, may sumalo na rin sa kanya, isang binatilyo. Chupa, ayos lang si Matandang Lee. Inaantok lang siya kasi masyado siyang napagod sa laban. Masyadong seryoso ang mukha ni Chupa. Si Matandang Lee at saka Matandang Buang, tapos na ang laban nila. Ang mga manok natin ay nakita na kung sinong nanalo. Ang resulta ay nagdala ng kalungkutan sa akin. Ano? Nalulungkot ka? Bilang isang hari, ang korona lang dapat ang nasa utak natin. Kapangyarihan lang ang nangingibabaw. Si Matandang Buang, namatay siya dahil mahina siya. Hindi ako malungkot. At bakit tayo malulungkot? Hindi ako malungkot dahil sa pagkamatay ni Matandang Buang. Nalungkot ako dahil sa istorya ng buhay ni Matandang Lee. Istoryang hindi iiwan, pero sa bandang huli, pinaasa lang. Masyadong masakit pag nagmahal ka ng sobra. Totoo ang sinabi nila, na kapag nagmahal ka, masasaktan ka lang. Para kang tinamaan ng isang kidlat. At deserve mo yan. Chutwa, makinig ka. Pareho lang kayo ng taong yan. Tama ka. Pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, nakapagdesisyon na ako. Papatayin ko ang lahat ng humarang sa akin. Pati na rin yung mga harangan ko, isasama ko. Ngayon na sinabi mo sa akin yan, tagapamahalang Buang, magdasal ka na. Gusto mo ba akong subukan? Kaya mo ba akong patayin? At hindi pa tapos sa kadadaldal si Huang Pubuang. May kamaunang nakatapat sa mukha niya. Napatitig na lang ito, hindi nakareact kasi masyadong biglaan ang pangyayari. Sinugod na pala siya ni Chupa na hindi man lang nagpaalam. Didimpi na sa mukha niya yung sapak. At tinanggap niya yung sapak ni Chupa na bukal sa loob niya. Tumilapon siya ng pagkalayo-layo, mga 1 hektarya. At pati yung 2 bundok na walang kamuwang-muwang, hindi nila pinatawad at dinamay nila. Hindi sumapat ang 2 bundok para sa paglanding ni Huang Pubuang. Dumiretso pa rin to. Masyadong napuruhan ang katawan ni Huang Pubuang dahil naging bulldozer siya sa 2 bundok. Akala ni Ling ay patay na si Huang Pubuang, kaya kabado siyang napasigaw ng kamahalan, tagapamahala. At chill na chill lang naglalakad si Chupa dahil nakasapak siya ng isa. Hindi ko pa nahanap ang para sa akin, si Dawan. Kahit sino na gusto kong mamatay ay hindi nabubuhay. Pero binuhay ka ng Panginoon, kaya dapat kang magpasalamat dahil buhay ka pa. Nakaligtas ka ngayon, pero sa susunod, hindi na. Biglang naging seryoso at hindi na naging chill mood si Chupa. Maraming mga debris ng bato ang nauhulog habang mausok. Chupa, yan lang ba ang kaya mo? Para kang hindi nakapag-almusal ah. Yan na ba ang pinakamalakas mong tirang may lalabas? Nanggalaiti si Chupa sa narinig niya at biglang naglabas ng maitim na usok at may kasamang spark ang katawan niya. Kahanga-hanga ang 9 na dragon at ang porsilan ng katawan. Masyadong pambabae ang tawag na pangalan. Ngayon, simulan na natin ang totoong laban natin. Hindi na ako gagawa ng cheap shoot ari laban sa ari. May pagsabog na nangyari at may kasamang dilaw na liwanag na napakabilis. Nasa harap na pala ni Chupa si Huang Pubuang
na malaki ang pinagbago ng katawan. Bigla siyang nagkaroon ng abs at biceps. Para siyang nag-gym ng 2 years na without rest. May kasamang asteroids. Pinaplex niya sa harap mismo ni Chupa ang pinagbago ng kanyang katawan. At nabigla si Chupa sa malaking pagbabago ng katawan ni Huang Pubuang. Wala siyang masabi. Sabay nag-eses si Huang Pubuang kay Chupa. Patay lahat ng mga langgam sa lupa. Buti na lang mabilis na nakailag si Chupa. Nasayang yung eses ni Huang Pubuang sa hangin dahil hindi niya tinamaan si Chupa. 7 dragon, porsila ng katawan, kumpletong anyo. Napakakunat ng katawan niya, parang hindi nagbabayad ng utang. Kawawa dito yung mga langgam dahil winasak ni Huang Pubuang ang kanilang bahay. Makikita sa picture, parang may lihim siyang galit sa mga langgam. Ito na ang pinakasagad ko. Anyo ng pagiging dragon. May kuko na akong parang dragon. May katawan na akong parang dragon. Mukha na akong dragon ngayon. Mayroon na rin akong buntot. Talagang nakakatakot na ang pagmumuka ni Huang Pubuang. Pangit na nga siya nung tao siya, mas lalo pa siyang pumangit ngayon. Chupa, 2 lang ang kamay mo. Kahit malakas pa yan, isang parte lang ang may dragon. Wala kang laban sa lakas at tibay ng pangangatawan ko. Hindi mo masisira ang malapos sila ng katawan ko. Tapos ka na ngayon. Hindi ko akalain na kahit malaki siya, mabilis siya, kasing bilis ko. Pero ang gagong to, 7% lang ang ginagamit ng lakas ng dragon. Mayroon pa siyang alas na tinatago na pangtapos sa akin. Kaluluwa ng lupang dragon. Pagbabagong anyo. At nilabas na rin ni Chupa ang kamay na gaya sa kamay ng dragon. Gaya nga ng sinabi ko. Isang kamay lang ang may dragon ka. Pero ako, buong katawan ko. At hindi na nagpaatubili si Huang Pubuang at bigla na itong lumusob. ito na ang oras para isoli mo ang dragon na yan kung saan mo hiniram. At nag-ipon na rin ng lakas si Chupa sa matinding talpakan. Matinding sagupaan ang nagaganap sa kanila ngayon. Nagkaroon ng electricity sa buong kapaligiran nila. Nagpapakitaan sila ng lakas. Nagtutulakan sila sa isa't isa. Tagapamahalang Huang Pubuang, ang mga anak mo ay walang muwang. Wala ka ring pinagkaiba sa kanila. Kung madali lang akong talunin, matagal na akong patay ngayon. Pero tingnan mo, pati ang emperador at si Gohan ay nabigo. Ano sa tingin mo, magtatagumpay ka ba? Yun nga ang nagpapaganday. Ikaw ang magpapasikat sa buhay ko bilang isang tropeya. Hindi makahinga ng maayos si Chupa dahil sa baho ng hininga ni Huang Pubuang na hindi nagtutbrush ng 1 buwan. Kinagat niya ito na may kasamang mabahong hininga. Nabigla si Huang Pubuang dahil damit na lang ang natira kay Chupa. Prank lang pala yun. Nilabas ni Huang Pubuang ang kanyang mahabang dila. Chupa, lahat ng tao may katapusan at may hangganan. At ngayong araw na to, ang katapusan mo. Kahit nailagan mo pa ang kagat ko na galing sa taas. Tikman mo itong kasunod na atake ko. Paano ka ngayon makakatakas kung tutuhugin din kita sa baba? Tinitigan lang siya ni Chupa. Nginata ni Huang Pubuang si Chupa ng pinong-pino. At dito nagtatapos ang chapter 473. Maraming salamat sa panonood.